Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay at eto pag-usapan na po natin yung nangyaring hearing kagabi, no? Kahapon. Alam nyo mga kababayan, mixed feelings po ang naramdaman ko doon sa hearing na yon, ha? Alam nyo, ako po ay kilala ko po itong mga vloggers na ito at ito po ay talagang hindi ho ito mga ordinaryong, sabi nga ni Marcos, inutusan mong bumili ng suka. Hindi ho. Ito ho'y mga profesional. Ito ho'y abogado. Ito po ay mga lihitimong journalist, mga tutunay at profesional na doktor. Hindi ho sila yung katulad ng mga tanso vlogger na kung saan-saan pinulot. Naintindihan ko yung init ng ulo nito mga congressman natin kasi meron naman talagang nagpapakalat ng fake news. Pero halatang-halata na ang tinatarget po nila ay ang mga Duterte supporter lamang at yung mga sumusuporta sa, sa kandidatura ni VP Sara Duterte. At syempre, ang binabanatan din nila yung mga pumupuna sa mga maling ginagawa nila. Alam nyo, hindi ho tama yung ganito. Ako ho, maglalabas sa inyo ng aking damdamin. Alam nyo, sa totoo lang, hindi pa po ako nakatanggap ng imbitasyon. Isa lang po yung akin natanggap, which is yung show cause order na nung nakaraan pa. Natanggap ko po yun, actually hindi naman inabot sa akin. Natanggap ko lang po yun through another third party, hindi ko na lang sasabihin kung ano, pero natanggap ko yon, tapos na po yung hearing na pinapapunta nila sa akin. Okay? So, ngayon, as of now, wala pa po ako natatanggap na kahit na ano. Gayunpaman, sumama yung loob ko nung napanood ko yung hearing na ito. Kaya ikaw, Abante, mag-sorry ka sa akin, sumama loob ko. Ganun ka di ba? Yun ang totoo, ganun ka. Pagka sumama ang loob, kailangan mag-sorry sa'yo. Ano to? Kailan ka man naging Panginoon? Ha? Ang alam ko, yung pinagsisilbihan mo bilang isang bishop, ayan ang tunay na Lord of Lords. Ikaw ano, Lord? Ako si Lord Byron. Kaya dapat, sa akin ka nagsosorry. Hindi yung... Hindi, alam mo mga kababayan, ito, wala nang biro Maliho kasi. Maliho mga kababayan. Bakit? Ang mga public official, sila ho ang ating servant. They're public servant. Noong panahon ni Pangulong Duterte, yan ang idiniin. Diniin ni Pangulong Duterte. Kami ay mga trabahante nyo lamang. Bakit ngayon hindi na ganun ang asal nyo? Ang asal nyo, kayo ay Panginoon. Na pag nasaktan namin kayo, kailangan namin mag-sorry. Hindi ganun dapat Sabi nga na Supreme Court po, Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat ang mga opisyal ay onion skin. Kaya pala nagmamahal ang onion dahil kinuha nyo lahat ng onion skin. Pinitas nyo na lahat, di ba? Ay nako, hindi tama yan mga kababayan. Alam mo, eto, nung pinanunod ko ngayon, mixed feelings ang naramdaman ko. One, galit. Dahil, bakit tayo umabot sa ganito? Bakit tayo umabot sa ang mga public official ay asal Panginoon na? Bakit? Bakit pwede nilang babuyin ang mga kababayan natin na siyang nagpapasahod sa kanila? Ito, pinagmalaki niya pa yung tax niya. Pinagmalaki pa ni Abante. Pustahan tayo, paglabasan tayo ng tax, mas malaki binabayaran ko. Abay, dapat lang. Sa dami ng possession mo. O, di ba, nasa picture naman niya, pinagmalaki mo pa sa social media yan. Naturalmente, mas malaki yan dapat mong bayaran. Pero ito ang pinagkaiba natin. Ikaw, nagbabayad ng tax, hindi napupunta sa amin. Kami nagbabayad ng tax, napupunta sa inyo. Yun ang pinagkaiba. So you are accountable to us, not the other way around. Huwag tayong maglokohan. Ano tayo, nananarantado ng mga Pilipino? Yung tax namin, kaming lahat ng Pilipino na nagbabayad ng tax, sa nino napupunta yan? Sa public official, sa mga projects. Ibig sabihin, bilang public government official, ikaw ay accountable sa amin. Lahat ng dapat nyong ginagastos ay makita namin dahil kami, yung tax namin na pinaghihirapan namin, napupunta sa inyong lahat. Pero yung tax ninyo, hindi namin ginagalaw yun. Walang nising kung napupunta sa amin. Kaya wala kang karapatan na sasabihin mo sa amin, kami din nagbabayad ng tax. Hindi ganun. Hindi mo magets ang logic nun. Hindi mo magets ang logic
pag kami humihirit na kami nagbabayad ng tax. Ibang usapan yun, kapatid. Alam mo, ngayong araw na to makakatikim ka sa akin. Hindi ho ako, naku po, maniwala ka sa akin. Bishop. Wag na natin tawaging congressman ito, bishop na lang. Because congressman is a job. Okay? Congressman is a career. But being a bishop is your calling. That's who you are. Alam mo yan. Kung ikaw ay tunay na Christian, alam mo yan sa puso mo. Yung pagiging congressman mo, calling mo lang, ano mo lang yan, trabaho mo lang sa lupa yan. But being a bishop, brother in Christ, it means so much. That is you. Yan ang purpose mo sa buhay. Being a bishop. Now I will rebuke you. Makinig ka ng mabuti. Panoorin natin muna itong video na kung saan nagmalabis sa tingin ko si Bishop Abante. Sir, hindi naman po kayo yung sinasabihan ko ng tanga, Mr. Chair. Kaya tinatanong It was the kita, Mr. process Chair. of distributing the Mr. Chair, up. tinatanong kita kung saan mo kinuha ito. Sa news mo lang pala kinuha eh. Wala kang documents. You cannot even tell me if you're telling facts or truth. Sir, nasa news po kasi sasabihin na mo, tanga ang mag-uutang gobyerno. tayo. My goodness, ibig mo sabihin, you're going to base your statement, tanga ang gobyerno, sa news na nabasa mo, Mr. Chair, and then you're telling me you're a journalist, and you're telling me that you're speaking the truth? Mr. Chair, respectfully po, those are my feelings. Kasi binamigay natin yung Sandali. Punahin muna natin yung mali mong pananaw sa pagiging reaction. So, ibig mo bang sabihin, yung mga sinasabi ng media, dahil sinasabi mo, yung iyong pagsasabi ng ganito ay based lamang sa media? So, are you telling us now that this fucking media are all biased? That this fucking media are all fake news? Yun po ba ang sinasabi ninyo? Kasi parang tinatabla ninyo yung opinion ni Madam Crisette dahil lang galing sa media. So dapat kami mismo may hawak ng dokumento o ebidensya. We are just reacting. Kailan pa naging batas sa Pilipinas ang mag-react ka ng masama sa media? Kailan pa naging illegal? Sir, tanungin ko kayo, sa anong konstitusyon yan? Saang article yan? Na bawal ka magbigay ng opinion mo kung ang opinion mo ay nanggagaling lamang sa media. Saan nyo? Pakita nyo sa akin. Pag meron kayo may pakita, susunod kami lahat. Magsosorry kami. Saan ho yan sa ating batas? Sige nga ho, sir. Again hindi ho siya nagbibigay ng news. Si Ma'am Crisette, she's not giving news. She's just giving her opinion doon sa news na lumabas. And that is not wrong. Opinion will never go wrong. Dahil opinion nga niya yun eh. Ngayon, kung sa tingin mo mali sa'yo, tama kay Crisette, wala ka magagawa doon. Opinion niya yun eh. Wag mong pakialaman. Wag mong sakalin ng kanyang opinion. As a matter of fact, it is protected by our Constitution, Bill of Rights. Pwede kang maglabas ng hinaing mo, freedom of speech, as long as you are not yung opinion mo ay hindi libelous o kaya nagde-defame ng tao. Pero kung sasabihin mo lang na ito opinion ko, sa tingin ko, tanga ang gobyerno dahil ganito ang ginawa nila, ito yung nakita mo yung news. There's nothing wrong with that. Kasi kung may problema at may mali talaga doon, why don't you just sue her? Sue her. O ito, nasaktan ako, kaya magdedemanda ako. Hindi nga niya pinangalanan who's the government eh. Ikaw naman, react ka ng react. Ano to? Guilty? Therefore, if that's your feeling, Mr. Chair, I demand that you apologize to this committee. I will apologize, Mr. Chair, for my bad words or for... I apologize for my bad words, sir. I apologize for saying the word tanga in my post. Ha? Yung audience niya, mga tanga eh. Yun ang pinapalagay mo. Hindi ang gobyerno. Yung audience mo, mga tanga, kaya papaniwalaan nila ang sinasabi mo sapagkat yung audience mo mismo ang hindi nakakaintindi. If you do not apologize right now, you listen. Yes, Your Honor. Grabe to. You listen. Tirik na tirik ang mata.
Sir, ako, pagtapos ng vlog ko, I will demand you apologize. Ginanito mo yung mga vloggers dahil nasaktan ka? Onion skin ka? Ano to? Supreme Court na nagsabi niyan, hindi dapat kayo onion skin. Tapos ganyan kayo? I demand for your apology. If they don't apologize, iko-contempt nyo? Anong klase kayo, sir? Sa totoo lang, anong klase kayo? Diktador ang ganyang klaseng pananaw. Puwersahan na mag-sorry. Mag-sorry ka, kung hindi, yari ka. Ganon? Alam mo, tanggalin mo yung contempt order nyo dyan. Sigurado ako hindi magsosorry itong mga to. You know why? Walang masama sa ginawa nila. Walang masama ho sa ginawa nitong mga vloggers na ito. If you do not apologize, I am going to make a motion to hold you in contempt. I apologize, sir. And tulad nga po ng sabi ko kanita, sa susunod So ito mga kababayan ng isang patunay na kung bakit tinatawag kayong mga diktador. Imagine, you will force someone to apologize? Saan ka nakakita ng apology ay puwersahan? Matalino kayo, sir eh. Bishop kayo eh. Sigurado ako kung naging bishop kayo, nag-theology kayo eh. Saan kayo nakakita na puwersahan mong i-apologize? Ang Panginoon nga hindi puwersahan magpa-apologize eh. Tandaan mo ang Panginoong Hesus hindi niya pinipuwersa ang tao na mag-apologize. You know why? You know the principle kung bakit may snake o merong serpent doon sa kay Adam and Eve? Alam mo kung bakit may serpent? Hindi nyo ba maisip mga kababayan? Ikaw, bibigyan kita, bishop ka, you understand this. Bibigyan kita ng isang napakalupit na pangaral. Alam mo kung bakit may serpent doon? Tanong ko riyan yung bata ko eh. Bakit kasi? 'Di ba? Bakit kasi kailangan na merong serpent doon na kung saan maaaring magkasala si Adan and Eva? Kasi tandaan ninyo, doon sa ni Adam and Eva, sandali. Ito. Doon po sa Garden of Eden, 'di ba? Meron pong serpent na nilagay hindi inayaan ng Panginoon na naandoon. Alam mo kung bakit? Kasi, tandaan mo, dahil sa pagkakasala ng tao, nahiwalay siya sa Diyos. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan magtrabaho ni Adan. Dahil sa pagkakasala ng tao, kailangan mag-labor ang isang babae. Antindi ng consequence ng kasalanan na yon. Bakit nilagay ng Diyos yung ahas dun? Yung serpent dun? Bakit? You know why? Because loving a person, it's a free will. Loving God is a free will. Kung tinanggal mo yung serpent na yun, yung ahas na yun, kung tinanggal mo yun, puwersahan lang nilang mamahalin ng Diyos. And that is not love. Because it was forced. Ngayon, that the serpent is there, Adam and Eve has a choice to follow God or to disobey God. That's what you call free will. Now, Mr. Abante, even in apologizing, and you're not giving the person a choice by saying, iko-contempt kita pag hindi ka nag-apologize. Anong klaseng tao ka? Dinaig mo pa ang Panginoon. Dinaig mo pa ang Diyos. Talagang ang asal mo, Panginoon na. Gusto mo sumunod sa iyo ang tao kung hindi paparusahan mo. Ganon? What kind of person you are? Yung totoo. Tuloy natin. po ay maghahanap na lang po muna tayo ng mga under Yun. oath. At Okay hindi daw, po ha? tayo magre-rely sa mga balita ng news. Salamat na lang. po. Okay po. Kaya Maliwanag fake news. Yun ang ibig sabihin, non-fake news. Ito, tutuloy ko Salamat din po, Your Honor. Ito sinabi nyo, binanggit mo na ito and this is something that you should apologize also. Anong sabi mo? Do not let these criminal forces twist reality to turn a strong, decisive leader into a monster. Now let me ask you, who are these criminal forces? Nasaktan siya dito, dun sa criminal forces. Akala niya siguro siya yun. Ewan ko dito, bakit mo naisip na ikaw yun?
Please answer. Okay. I have this, kasi tulad ng sabi ko, ito po ay mga reaction at opinion ko lamang. Well, therefore At, you apologize because this is okay not po, true. sir. Okay, sir. I apologize. Okay, Mr. Chair, this is the second time that Miss MJ has apologized. I hope that next time, kayong mga vloggers, wag kayong magbibigay ng opinion lang, impression ninyo. Ibigay niyo yung katotohanan, may dokumento kayo. Grabe. Alam mo, pag nakita sigurado to ng korte, maling-maliho ito. Kung opinion niya yun anong pakialam mo? Sino ka? Sino ka para diktahan yung opinion ng Ali? Ni Ma'am MJ? Sino ka? Para kontrolin ang nararamdaman namin. Kailan ka pa namin naging boss? Kailan ka pa naging Panginoon namin? Para kontrolin mo kami. Ikaw yan ang opinion namin Anong pakialam mo? O ikaw, may opinion ka rin sa amin. Pinakikialaman ba namin? Sapagkat meron kaming documents to show Naiinsulto ko, I am insulted with your statement. Being the chairman of the Committee on Human Rights and one that's investigating, I am actually insulted. So what? So what? If you are insulted, so what? Is that illegal? Illegal po ba ma-insulto kayo? Public official ho kayo We can react to your works, to your deeds. At kung ma-insulto kayo, problema nyo na yun. Hindi na namin problema yun. Kung ayaw mo palang ma-insulto, umalis ka dyan. Public official ka Nakalimutan mo? Di ba? Every authority emanates from the people. Nasa konstitusyon natin yan. Sa amin ang gagaling ang kapangyarihan ninyo. Hindi sa inyo. Ang kapal din ng mukha ninyo, sir Sa totoo lang, ang kapal din ng mukha ninyo. Statement. Again, my apologies, sir, and noted po sa mga suggestions po ninyo. At gusto ko lang din pong sabihin na yung pong post has nothing to do with you. Hindi po, it has nothing to do with, pasensya na po. Well, Mr. Chair, maraming salamat, no? Yung binabagit mong nothing to do with me, pero yung tinawag mong criminal forces, kasama kami dun ikaw naman, mag-isip naman kayo. Ang hirap nito, Mr. Chair, itong mga vloggers na iba, ito ang mga tanga So, tatanga-tanga ang gobyerno. Mag-isip kayo. Hindi lang sumusulat kayo kung anong gusto nyo isulat dyan. You're telling us, yung criminal forces, gusto kong sabihin ngayon, Mr. Chair, publicly, ikaw ang tanga. Okay, Your Honor, pero... Okay, Your Honor. Grabe to. Mga kababayan, ako nagtatanong ho sa inyo. Ganito bang leader ang gusto ninyo? Ganito bang leader? Kung kami man ako wala ako sinasabi, pero kung sila man, itong mga vloggers ito, sinabihan kayong sa tingin namin, tanga kayo. Kunwari lang, assuming na sinabi talaga nila yan, I do not know. Hindi ko nababasa yung mga post nila. What's wrong with that, sir? Una-una, eto basahin ko lang sa'yo. Article 2, Section 1 ng Philippine Constitution. Eto Section 1. The Philippines is a democratic and republican state. Doon pa lang, sapul ka na, sir Democratic. Pangalawa, sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Doon pa lang nakakalimutan nyo ata ang kapangyarihan ninyo. Nanggagaling, sovereignty resides in the people. In the people, Article 2, Section 1. Kaya kung masabihin man namin na sa tingin namin ang tanga ng inyong mga desisyon sa buhay, ang tanga ng desisyon nyo pagdating sa pagtatrabaho, dahil you are our public servant, alalay namin kayo, alipin namin kayo. Yun ang tunay na description nyo.
Hindi kayo ang boss namin. Nakalimutan mo ba yan, sir? Patalino ka, sir eh. Bishop ka eh. Bakit mo nakalimutan yan? Mr. Abante, bakit? Are you going to force us to respect you? Saan yan? Saang batas po yan? Saang batas po yan, sir? Cite to me laws na kailangan hindi kami magkomento ng masama sa inyo. Cite to me laws na hindi namin kayong pwedeng sabihan. Karapatan po namin. Again hindi ko po kayo sinabihan ng tanga. Assuming lang. Let's just assume. Kasi ako, sa tingin ko, matalino kayo eh. Bishop kayo eh. Nakapag-theology kayo eh. Ang hirap yan Pero bakit ganito ang reaction ninyo? Ako, ang feeling ko, more than the stupidity, sa tingin ko, kayo ay umaabuso sa kapangyarihan. And you are lording over us. That's not the case, sir. Hindi ho yun. Mali ho kayo dun. Bakit ho? Nasa konstitusyon natin yan. Public servant po kayo. Huwag mong kakalimutan yan. Job pa lang yan, sir. Eto, antayin mo. Pag-uusapan natin ang calling mo. Pero again, hindi ko po alam kung saan niyo po nakukuha yung idea niyo na kayo yung criminal forces. Hindi po. Anyway, again, Ikaw ang sumulat, Mr. Chair. Okay po, sir. Ikaw ang My sumulat apologies. Yes. Okay. My Sinulat apologies, mo sir. yun eh. Okay po, tanga po ako, sir. Yun pong pag-iyak ko at yung walang patid na pag-apologize ko is coming from the fact na dahil ayoko pong makontempt, ayoko pong ma-detain dahil may dalawa po akong nasa critical condition na nanay at mother-in-law. Yun po yun. Pero sa mainstream media at social media ngayon, pinagtatawanan ako dahil nag-apologize ako at tinawag akong tanga. But I cannot forgive myself if I don't speak now and tell you the truth. I'm just really afraid na ma-detain at this time. At this time kasi may dalawa akong nasa critical condition na naka-bedridden na nanay at mother-in-law na nasa late stage na anytime they die. I don't want to be detained and wala ako sa tabi nila. Point taken, madam. Alam nyo mga kababayan, huwag nyo isipin na sila ay tumiklop. Hindi po sila tumiklop. They just did that kasi actually, naintindihan ko. Dahil alam ko na mayroon silang mga pamilya na binubuhay. Meron silang mga inaalagaan. Katulad ho ni MJ, ito po. Inaalagaan niya ho yung kanyang nanay. Naintindihan ko that they will do everything even to the point of being shamed by this public official dahil gusto lang nilang malaya na alagaan dahil ayaw nilang ma-contempt. Kasi ang kasunod niyan, pag hindi sila umattend, warrant na. And they cannot afford to hide. Why? Because inaalagaan nila yung mga nanay nila. And the others are professional lawyers, professional doctors, journalists. Naintindihan ko yun. Naintindihan ko sila. But I will not stop there. Kung sa tingin nyo nakalamang kayo, easy. Sa inyo ang mundo ngayon, pero tandaan ninyo, sir, Bishop, ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog. Hindi nyo ba naisip yun? Bakit sa tingin ninyo ginawa ng Panginoon ang mundo na bilog? Ba't hindi na lang square? Kaya naman niyang gawing square yun Ba't niya ginawang bilog? Alam mo bakit? Nagsasabi na ang mundo ay bilog. Iikot yan. May mga panahon na ikaw ay makakaramdam ng tagumpay. Makakaramdam na ikaw ay nasa ibabaw. Pero darating panahon na nasa ilalim ka din. As a matter of fact, this is the truth. Mr. Bishop, makinig ka. Makinig ka sa akin dahil dito mo lang maririnig yan. At hindi ako titiklop dahil lang sa pinatitiklop mo kaming lahat. As a matter of fact, ginawa nyo yan para kumuha kayo ng soundbites at ilantaran sa mga social media at saka sa media na kami ay tumitiklop at walang paninindigan. Nagkakamali ka. Nagkakamali ka.
Oo, yung mga yan, because they're professionals, they have to leave. Pero may mga tao pang papalag sa inyo. And ako po isa dun. Maniwala ka sa akin. Maniwala ka man sa hindi, pinag-isipan ko na mabuti ito. And I will rebuke you because you are a bishop. You are a brother in Christ. Ito lang, kasimple. Mr. We have different denomination. We're both non-Catholics. I'm not saying we're perfect. We're not supposed to be perfect. Because if we're perfect, nasa langit na tayong lahat ngayon. We're not perfect. We're saved by grace. We're sinners saved by grace. I understand that. I'm not perfect too. I have many flaws in my life. But I am just, quote-unquote, part of the congregation. But you are a bishop. You are a leader of a church. Meaning, much is expected from you. That's biblical. Basahan ko kayo ha. Baka akala ninyo nagbibiro ako dito ha. 1 Timothy chapter 3 verse 2. Para lang alam mo, bishop, papaalala ko lang sa'yo. A bishop then must be blameless. Hindi po ako nagsabi niyan. Ito po ay Biblia, God's breath. Ibig sabihin, inspired by God. Ibig sabihin, galing na ito mismo sa bibig ng Panginoon. A bishop then must be blameless. The husband of one wife, I don't know, siguro naman. Vigilant, sober, or good behavior. Given to hospitality and up to teach. Tanungin ko kayo, are you like that? Mga kababayan, kayo ang tanungin ko. Si Bishop Abante ba ay blameless, vigilant, sober, of good behavior? Sa ibang translation, King James po yan ha. Sa ibang translation po, ito ang sabi, 1 Timothy 3 verse 2. So a church leader, which is you're the leader of your church, must be a man whose life is above reproach. Antindi po nun. He must be faithful to his wife. I hope. He must exercise self-control. Look at your behavior, sir. Do you think you are pursuing self-control? Did you act as a self-controlled man? Live wisely and have a good reputation. Sir, ano reputasyon ninyo? Sige, tanong ko kayo, ano ang reputasyon ninyo bilang congressman? Kayo ang congressman na mayaman. Kayo ang congressman na maluho. Hindi ako nag-ano yan ha. Kayo ang mismo nagpo-post ng mga property ninyo. He must enjoy having guests in his home and he must be able to teach. Yan ang church leader. Ngayon, I will point to you one of your sin. Ha? Ito. Matthew 5 verse 22. But I say, if you are even angry with someone, ito if you are angry with someone, you are subject to judgment. If you call someone an idiot, sa Tagalog, tanga, you are in danger of being brought before the court. And if you curse someone, tulad na rin ng sinasabi mo na hindi naman mura, namo, you are in danger of fires of hell. Tanungin ko kayo, sir, did you call MJ tanga? Even if, sabihin ni Paduano, we strike that. Yes, you strike that in your court. You strike that in Congress. Pero nasabi mo na yan sa kapwa. Nasabi mo na yan. Diyan ho, nakatala na ho sa libro ng Panginoon that you called someone an idiot. So, anong klase kang bishop?
Tanungin kita, ako, sabi mo, bakit ikaw, banat ba? Nagsasabi ka rin naman na tanga. Yes, I understand. Nagkakamali ako, di ba? Kaya nga minsan, nagsosorry ako eh. O madalas, nagsosorry ako pag nagmumura ako eh. Kasi nga, alam ko, medyo masama ho yun, di ba? Sabi nga ng Biblia, same mouth that worship God, ganun ang profanity na nanggagaling sa bibig. Naintindihan ko, kaya nag-ano ako. Pero don't ever forget na itong taong ito ay hindi lamang ordinary Christian o kuno, ha? But there's no ordinary Christian, ha? Just to theologically correct. Pero ito ho kasi meron nung bili ng Panginoon eh. Ano ho? Bishop must be above reproach. Bishop must be blameless. Kasi you are the walking Bible. People are not reading the Bible, but they are reading the leaders who speak to them about the Bible. You are their gospel, and yet you're like that? Shame on you, Bishop. Ngayon, kung magagalit ka sa akin, bahala ka. It's your right na magalit sa akin. Pero it's also my right to rebuke you as a brother in Christ. Mali ka, sir. And sana, tanggapin mo yan. As a Christian, accept it. You are wrong. Huwag kang magtago sa palda mo dyan sa Congress. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing ano siya, ha? Wala ko ini-imply na ano siya. Ibig ko sabihin, huwag kang magtago dyan sa loob ng Congress. Again, more than anything else, congressman is just your job. But your entire calling is a bishop, minister of the gospel of Christ. Ganyan ka? Ganyan ba ang pagtuturo mo sa... No wonder, ganyan kalaking congregation mo eh. Kasi ganyan ang asal mo. What kind of bishop are you? Yan ang tanong ko eh. Diba ho? Anong klase kang bishop? Hindi ho tama yan, sir. Sa totoo lang. Mag-repent ka. Not to me. Hindi ko hihingi ng apology mo. You repent to God. Kasi mali yan, sir. I rebuke you. Kaya nga, di ba, meron nga tayong sinasabi. Si Pablo, naintindihan niya yan eh. Si Pablo, naintindihan niya yan eh. Tandaan niyo ito sinabi kong kanina, yung 1 Timothy chapter 3 verse 2. Si Pablo ho yan, nagsasabi kay Timothy. Kasi si Pablo na nakulong siya eh. So binibilinan niya si Timothy na kanyang disciple doon sa church na pupuntahan nila na ito dapat ikaw, ganito ka dapat. Ikaw ang mag-set ng example. Beyond above reproach. Yun ang sinabi ni Pablo kay Timothy, bilin niya yun. Alam mo paano pambilin ni Pablo? 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Ano yun? Imitate me as I imitate Christ. Ganong katindi yun, Brad. Hindi idolism yan. Imitate me as I imitate Christ. Can you say that now? Can you say that now? Doon sa mga unbeliever? Imitate me. I say stupid to people. Hindi ho. Kayo ang nagiging stumbling block ng gospel. Mantakin mo, isa kang bishop, tatawagin mo yung isang babae ng stupid. I know you're mad. But remember, much is expected from you. You are a minister of the gospel. Don't ever forget that. Masyado kang naging congressman. Nakalimutan mo na yung tunay mong calling sa buhay. Unless, mali yung paniniwala mo. Diba? Banat, ano yun? May demonyo bumubulong. Sabi yung demonyo, anong karapatan mo? Anong karapatan mo na i-rebuke si Abante? Alam mo, ang karapatan ko nasa Biblia din po, Galatians 6 verse 1. Sige. Brothers, if anyone is caught in any transgression, you who are spiritual should restore him in a spirit of gentleness. No. Na una-una dito, if anyone, may sinabi ba ditong kailangan yung kalibel mo lang ang i-rebuke mo? Hindi ho. If anyone, when you say anyone, lahat ba? Lahat.
Oh. Ngayon, sasabihin mo, you are just rebuking si MJ. Ano sabi dito? If you rebuke a person as a bishop, as a minister of the gospel, dapat with gentleness, spirit of gentleness. Nakalagay po dyan, Galatians 6 verse 1. Magbasa ka. Sir, nakakalimutan nyo na ata ang Biblia. Diba? Nakalimutan nyo na po ba yan? Oh. Kahit sa Titus 1 verse 9, he must hold firm to the trustworthy word as taught so that he may able to give instruction in sound doctrine. Kailangan ibuhay mo muna bago kapag makapag-rebuke. Di ba ho? He must hold firm to the trustworthy word. Kailangan nandito na sa puso mo yun. No. Eto ha, baka sabihin nung iba dyan hindi pa pwedeng i-rebuke. Alam nyo, basahin nyo Galatians 2 verse 11 to 14. Si Paul mismo ni-rebuke niya Peter publicly. When Peter was acting hypocritical. Ganun po. Kaya I'm rebuking Bishop Abante right now. You are no longer living your calling, sir, congressman, especially bishop. You have accountability not just to your boss in Congress, but your accountability first and foremost, because you are called to be the minister of the gospel, is kay God, kay Christ. Sir, pasensya na ha. Sorry. I will say sorry now because I hurt your feelings. Sorry na nanggagaling sa isang banat ba ang pagre-rebuke sa'yo bilang isang bishop. Pero sir, I cannot. Hindi ko kayang tiisin. Nakikita kayo ng ganyan. Dahil bishop pa naman kayo. As a matter of fact, I respected you before. Don't ever forget that. You are part of Yorme's team before. And I respected you so much because you are a bishop. Pero nung nakita ko to, nawala ako ng galang sa inyo, sir. Nawalan po ako talaga ng galang. Mahal ko kayo kaya ako ginagawa ito. Hindi ko to ginagawa dahil para lang ipahiya kayo. I'm doing this publicly because you committed the sin publicly. And now, I'm rebuking you publicly dahil public nyo ginawa yan. Sana you would repent to God, not to me. I will not ask for your apology. Kay God kayo mag-apologize. Mali, sir. And kung pwede, mag-apologize kayo dun sa babae. Nabastos nyo, sir. Dinurog ninyo. And yet, you are happy to call yourself bishop. Anong nalang sasabihin ng kongregasyon nyo? Ay, ganito pala yung pastor namin. Ganito pala yung aming bishop. Sige nga ho, sir. Sige, sabihin nyo sa akin ngayon, with all honesty in your heart, tama yung ginawa ko. Ulitin ko uli. Sige nga, sir. When you pray, can you say that? Lord, tama yung ginawa ko. Sinabihan kong tanga. Yung isang, assuming na natin hindi siya pareho natin ng paniniwala. So, ibig sabihin, sir, magiging stumbling block pa kayo ng mga non-believers ng paniniwala natin. Sa totoo lang, minsan napapaisip na ako Minsan kini-question ko. But I have no authority to do that. Only you and God can understand kung talaga bang Christian ka o hindi. Wala tayong karapatan na questionin ng bawat isa. Kung isang tao ba'y mananampalataya o hindi. Kasi it's a relationship. It's between you and God. But sometimes napapaisip ako ng ganun. Pero binabawi ko naman sa isipan ko. Kaya sir, sana lang. Wag nang ganyan. Hindi tama yan Aside from you are supposed to be a public servant of our country. Pero ganyan ang asal mo. So much more. Ikaw ay isang minister of the gospel. And you know that, sir. You know that. Alam mo sa puso mo yan.
Wag mong sir, wag mong i-reject. Alam mo sa puso mo 'yan na nakadisappoint ka. Mantakin mo, kababaeng tao umiiyak na, tawagin mo pang tanga. Okay lang sir kung sasabihin nila, kayo rin naman tumatawag. Ako hindi ko siya tinawag pero kayo rin naman. As far as I remember, I cannot recall. Okay, kung meron man kayo nakitang video, siguro nakalimutan ko lang. Pero sa totoo lang, I cannot understand bakit ganun. Isa kang public official, sasabihan mo yung nagbibigay ng kapangyarihan sa'yo ayon sa ating konstitusyon ng tanga. Pati kayo mga vloggers, mga followers nyo, tanga. Sir, hindi lang isa lang ang sinabihan yung tanga. Pati yung mga mamamayang Pilipino, sinabihan yung tanga. Pati lahat na lang, nilahat yun na vloggers. Kung sabihin ko kaya kayong mga congressman ay magnanakaw, di ba magagalit ka? Kasi sabi nyo, wag nyo lahatin. Wag nyo i-generalize. Ikaw nga, generalize mo na yung lahat kaming vloggers tanga. You want us na hindi i-generalize yung mga statement na mga congressman magnanakaw, mga congressman corrupt. Ayaw nyo yun, di ba? You don't like it. But you're doing it. Sinabihan mo mga vloggers tanga. Why are you generalizing it? Yung mga tanso lang ang tanga. Hindi, totoo naman talaga kasi. Kaya lang yung mga di ba? Sana lang maintindihan nyo. Etong aking pag-vlog ngayon, hindi po ito ordinary vlog na Ito'y talaga, mensahe ko kay Abante. Sir, mali ho talaga yun. Ako, nasaktan ako para sa mga kasamahan ko dyan. Alam mo, kaya lang naman nag-sorry ang mga yan dahil natatakot lang na i-contempt ninyo. Pero kung sa labas tayo nag-usap-usap, naku po, yung wala kayong kapangyarihan mag-contempt, naku po sir, hindi magsosorya, maniwala ka sa akin. Kilala ko yung mga yan, mga matatapang na tao yan. Nagkataon lang meron sila kasing binubuhay ng pamilya kaya hindi nila matiis na makontempt. Kaya sana sir, magbago ka na. You have more time to change. You have more time. And lastly, manalangin ka. You pray. You ask the Lord. With sincerity in your heart. You ask the Lord, tama ka ba o mali ka? Hindi ako magsasabi sa'yo. Hayaan mo ng Panginoon ang kumausap sa'yo. Okay? Maraming salamat Bishop Abante.